Hello mga ka-farmers, ngayon mga ka-farmers pag-uusapan natin yung gamit natin na feeds. So ito mga ka-farmers yung mga feeds natin na ginagamit sa manukan at ito yung ipapakain natin sa ating mga sisiw, yung Abyss 20. So di ko alam kung sa area nyo kung meron bang ganito pero dito sa amin meron mga ka-farmers. Magandang brand ito mga ka-farmers, maganda ito sa ating mga manok. At ito naman yung sa mga G-fowl natin na mga pagpapakain sa kanila. Ito yung ating mixture. Bali, ang mixture na ito ay Enerton, crack corn at saka yung 7 kinds na concentrate yung minix natin at yan yung papakain natin sa ating mga alaga. At sa mga sisiw naman, ito yung Abyss 20. Ito yung pinapakain natin sa nasa mga 2 months na up. So 2 months hanggang 3 months yan yung pinapakain natin. Or minsan mga ka-farmers, inaagahan ko pag 3 weeks na yung mga sisiyo, ito na yung pinapakain ko sa kanila. Kung yung day old naman ay yung Abyss 10 yung binibigay natin. Pero dahil nasa mga 2 to 3 weeks na itong mga sisiyo natin, umpisa na natin pakainin ng ganito. So ito yung mga sisiyo natin na nandito pa sa brooder. So yan yung binibigay natin sa kanila. Yan, makapansin nyo, yung mga sisiyo natin ay maliliksi. So gutom na rin at yan, kumakain na sila. Pagkatapos nating mabigyan niya na ng patuka, ay bibigyan din natin niya ng tubig na malinis. So yan yung daily routine natin dito sa mga sisiyo. At yan, makikita nyo naman yung mga sisiyo natin, maganda yung kanilang balahibo, maganda yung kanilang tubo. At ito naman yung mga 3 weeks natin ng mga sisiyo na medyo malalaki na mga ka-farmers at medyo nagsisikipan na rin, pero kayang-kaya pa sa brooder natin yung ganito karami ng mga sisiyo. Ito pala yung mga upgraded native natin na mga sisiyo. At ito ay for meat purpose only. So hindi natin binibreed ito. Ito ay para sa meat na pag-aabot ito ng 800 to 900 grams, pwede na natin yang ibenta or pwede na yang makatay dahil ito ay pang meat purpose only. So yan yung kagandahan dito sa upgraded native na mga sisiyo. Mas mabilis silang lumaki. At dito naman sa mga paitlugin nating mga manok, ito ay binibigyan natin ng layer crumble. At kapag nakagawa tayo ng sariling mixture na feeds natin, ay hinahalo din natin. Pero mostly ito ay binibigay natin ng layer crumble. Kahit nagbe-breeding tayo, mas maganda pa rin ito dahil mas marami yung iniitlog ng mga manok natin. So yan yung kanilang pagkain. Usually ginagamit yan sa pagpapaitlog lang. Kahit walang rooster ay umiitlog ang manok dahil sa layer crumble. Pero dito sa atin mga ka-farmers ay ginagamit natin ito sa breeding dahil hindi na ako nagpapalit ng breeder pellets sa kanilang breeding. So mas maganda naman yung naging resulta, maganda yung fertility at maraming napoproduce yung mga manok natin na mga itlog. Kaya ito yung mga itlog na napoproduce natin. Alright, so yun lamang mga ka-farmers. Maraming salamat at hanggang sa muli. See you in my next vlog at happy farming! Woo!